explain ko lang kung ano ang ginagawa. Explain ko lang yung explain ko lang yung modus tollens muna dito para naka-separate video. Okay, so modus tollens. I mean rules of inference. Rules of inference. may inandi dito si ma'am. Ito. Paano to? Dito. Ito. Let's see. Copy lang. Ito. Okay, so sagutan na natin to para matuto nyo. Okay, rules of inference. So gawin, paste na natin yan. Okay. So basically, ang rules of inference, gumagamit niya nito. Ito, yan ang mga bagay na yan. Yan. Kailangan nyo tandaan. 8 yan. Pero madali man lang yan. Kung may oras at space ang utak nyo. Okay, so okay, kunin natin to. Delete natin to. Saan yan? Basta madali man lang tong ano. Nakadepende na lang sa problem kung ano ba siya, mahirap or hindi. So let's see. So ipoprove man lang dito is ipoprove man lang itong T. At lang gawin natin pink. Okay, so ipoprove man natin yan man lang na T. Paano maka-arrive dyan? So let's see. Kailangan mo ng statement. Wait lang. Kailangan mo ng statement and then wait lang, mali. Statement dito, tapos sa kabila is reason. Simple lang yan, basta tandaan nyo yan. Statement and reason. Tapos kahit anong gawin nyo, basta maka-reach lang kayo dito sa T. Ma-prove nyo yung T. Let's say, mag-start muna tayo dito sa D. So D. Anong reason niya? Given siya. Given. Tapos pupunta tayo dito. D implies not E. So that means if D is true, this is true, bawal yung E maging false. Kasi mali na tong equation. So that means ang E is true, not E is true. So that means given siya, given then punta tayo dito sa itong E. So E or M, since not E, itong not E lang, gawin natin yellow para yan. Since itong E is false, pag true siya, that means one of this is isa lang dyan ang kailangan true. So etong M, so yung M lang ang pwede mag true, ito lang. So that means true to, pero to false kasi not E is true. So ang ilalagay mo dito is disjunctive syllogism. Ang ginagawa ng disjunctive syllogism, yan lang. Since di ba may not P ay not E doon, so not E, tas to yan, ping shing slice, wala yan. So matitira is M. So lalagay mo dito disjunctive
syllogism. Tapos ang ilalagay mo na dito is M. Tapos after nyan, given naman siya, given. Tapos etong MV naman, MV. Yan na, MV. M implies V. So yan, ang ginagawa dyan is given rin yan. Hindi, wait, kasi nawala yung M. Nalimutan ko idagdag yung M kasi mag-bring down ng M, tas M implies B. So given to, given, tas to, ang gagawin mo dito is since this is true, that means this must be true. So true yan. So okay, move on na tayo sa ito, T, not T. Wait lang, paano ko siya na-solve? Modus ponens. So ika-cancel mo yung M. So maga-modus ponens ka ulit. Tapos dito disjunctive syllogism lintek syllogism. Nakalimutan ko yung number dyan, pero disjunctive syllogism of 2 and 3. 2 and 3. Eto, modus ponens na, wait lang, may bilang kasi yan. 1, 2, 3, 4, 2 and 3. Masama gan. 2 and 3. At lang, pagandahin na natin. Wag na. Kailangan ng habol ng oras. Tapos 2 and 3, 4, 5, 6, 7. So modus ponens ng 4 and 5. Tapos matitira yung V. Matitira yung B. After nito is eto na, given na yan, given. Wait, ba't hanggang 8? 6 is V. Wait lang. Tapos after nyan, true ay T, not T implies, ba't di pantay not T implies not V. So if this is true, if true to, tapos inverted, that means this is false. Tapos etong T naman, inverted siya, which is wait lang, bawal to maging true kasi etong condition na to false. So that means ang only value ng T is false. False to false is true. So that means ang gagawin nyo dito is disjunctive syllogism ulit para ito, disjunctive syllogism. Gaya lang nung yung sa M. Dito So wait, paano yan? Disjunctive, not P. So since this is false, that means magiging T na lang yan. So that means na-prove natin na eto lang, gawa natin ng magandang let's see, gawa tayo ng box.
Tapos dito pababaan natin yung 16 statement. So number 1, given kasi ano yung ano baga t given yun. Tapos pangalawa 2, given rin kasi d to not e true rin, approve rin. So d ay 3 doon na nag env, so given rin. Tapos nag disjunctive syllogism for this lang syllogism. Bakit ito ano disjunctive syllogism dito? Kasi not e is true, that means normal e is false. Tapos inor yung magiging yung true talaga para maging true to na statement. Kaya naggawa ng disjunctive syllogism. Tapos natanggal yung e, so sa disjunctive syllogism ang lalagay mo is lang, nagsobra yung ano. Tapos sa 5 is given kasi yung ano ito yan yung nangyari sa 5. Then sa 6 nasa yung 6 ito modus ponens. So naging ano tawag dyan na wait dito ano saan na yun, parang ganyan wait 6 4 and 5. If m is true, that means v must be true. Ganun lang, cancel out lang to para kasi true na to so parang ganun lang yung nangyari. 6 matitira is v. Tapos 7 disjunctive syllogism modus ponens. Wait lang. Ponens 7 disjunctive syllogism wow, ting autocorrect. So yung nangyari sa disjunctive syllogism not t implies not v. Since na-prove baga kanina na normal v is true, pag invert mo siya false, that means if ang value ng t is ano true, kung not true siya ay not t. Wait lang sa mga nalilito, kung ang value nung t not t is true, that means itong equation na to false, since not v is false. True to false is false, ganun lang yun. Tapos kung tig-assume natin to na false, that means itong equation na to is true. Therefore disjunctive syllogism tas yung 8 basta yung 8 na-prove na natin na t yung sagot. lang, so para sa mga d wait lang, d number 2, ito na yung sagot sa exercise niyo, ito yung sagotan ko pa to, wait lang. d tas d implies not e. Gawan ko na lang ng e bar, alam nyo naman lang yan, complement not e. Tapos ev m, basta to or
capital nga natin niya. 4 is M, 5 M implies B, 6 natira is B, 7 ito na yung T, alam nyo na yan na ano, yung basta pag may prime not ano siya, hindi ako kasi marunong mag ano dito, mag bar, tas D, D 8 therefore T. So yan na yung ano, yung sagot sa ano, sa dito, yan na yung sagot. Ayun, thank you.